everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam. So, kamusta naman po kayo? Mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa atin lahat. So, ayun na nga. So, kanina naganap nga ang swimwear show ng Miss Universe, di ba? Panalo, ang gaganda ng mga nila, kasuutan, ang ganda ng color, ang panalo ng swimsuit, may mga talagang cut na masasabi mo na wow. Hindi ko alam kung ito na ba yung kay Bench. Hindi ko alam. Pero feeling ko yun na yun. Ang ganda ng swimwear ng ng Miss Universe ngayong taon na to. So, syempre, ang ating pambato na si Maria Atisa Manalo ay rumampa ng bonggang-bongga kanina. Actually, maganda yung niya, napili niyang kulay. Nakita ko si Atisa malayo pa lang, talagang nandoon siya, nagsasayaw na siya. So, yung energy. Tapos, ayun na, ang haba ng runway. Kasi sobrang, panalo. Runway talaga, sobrang ang daming station. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Talagang pak. Parang isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Oo, anim na, parang anim na hinto-hinto. So, ito yung pinakamahabang runway na naganap sa sa Miss Universe. Yung ganitong grabe na runway na ginawa nila. Pero in fairness, so masaya ako kasi syempre ang panalo ng galawan ng mga girls. May mga nadudulas, may mga talaga, yung mo yun, nakikita mo na nanginginig. Yung iba walang energy, yung iba naman punong-puno ng energy. So, kamusta daw ang swimsuit ni Maria Atisa Manalo? To be honest, maganda. Ang in-expect ko, one piece siya. So, mas bagay kay Atisa yung one piece. Kaya lang kasi yung color ng one piece nila, hindi bongga. So, ang wish ko kay Atisa, sana sa prelim mag-one piece siya. Huwag siya mag-two piece. Kasi pag two piece, parang hindi kasi na-emphasize talaga yung kaseksihan niya. Parang feeling ko, mas bagay sa kanya yung one piece. Ayun. So, mas gusto ko one piece yung suot niya. Para mas kita yung kaseksihan. Tapos, gusto ko sa prelim, nakapony yung hair niya. Kasi parang feeling ko, mas bagay ko nakapony siya. Di ba dati ginagawa to ng Miss Universe Philippines na tinitingnan ko ano yung dapat na strategy game ng Hindi ko alam ngayon kung nangangailang ba si Mama Jo sa mga ginagawa ni Atisa. Kasi dati di ba ganun yung ginagawa nila. Pinakikialaman nila yung mga girls na parang, dapat ganito, dapat ganyan. So, I hope na napanood nila kanina yung performance ni Atisa. Actually naman, si Atisa naman, kung ganda ang pag-uusapan, walang question. Ang ganda talaga ni Atisa. Promise, maganda si Atisa. At hindi question na, alam mo yun, sasabihin mo na parang kulang ba siya sa ganda, panalo siya sa ganda. Pero nag-e-expect ako kasi na sobrang-sobra yung gagawin nilang performance. Yung tipong, hindi ko na mahingi-hingi na parang dapat maala Tiglaw, pero dapat yung atake mo talaga, yung madiin. Yung tipong, maloloka sila dahil parang ikaw na yung magiging next Miss Universe, ganon. Pero kanina mahirap talaga yung rampahan dito kasi madulas. Oo, madulas yung doon sa may kahoy, nababasa kasi yung kahoy doon Kasi di ba may mga tumatalsik na tubig, kung makikita ninyo. Ay nako guys, kung nakarating kayo kanina doon sa venue, sobrang maluloka kayo kasi ang haba talaga. Yung buong field ng swimming pool na yung pinaikot nila yung candidates. Maswerte si Atisa kasi rumampa siya na hindi pa mainit. Oo, kasi yung iba mainit yung panahon. Pero si Atisa, rumampa siya ng paggabi na kasi naman, ang dami-dami namang candidates. Kaya nakakaloka. So yun, nakakaloka siya. Actually, nakakapagod. Nakakapagod siya. 2 hours yung tinakbo ng eksenang yon. Kung papanoorin mo siya, dito lang yun sa may bandang gilid lang yung pinapakita sa inyo. Hindi pa pinapakita sa inyo yung talagang naglalakad sila ng buong Pero kami syempre nakikita namin kasi nandun kami, di ba? Kaya
nakakaloka tong experience nila. Ang sabi ni Atisa, natakot daw siya kasi daw yung daanan daw medyo tawag dito, yung bako-bako ba yun? Yung kumbaga hindi pantay. Oo nga, hindi nga pantay yun eh. Pero kasi dapat aware na siya doon kung paano yung mga gagawin kasi nag-rehearsal naman sila kahapon. By the way, so inamin din ni Atisa na talagang natakot siyang mahulog sa pool kasi gano'n at taas gano'n. So sabi niya, sana daw wag daw siya balaglag. Tapos, ayun, nakakatuwa lang na naririnig mo sa kanya yun, na aminado naman siya na talagang yung alam mo yun, na hindi siya pumalo ng bongga-bongga. So, gano'n, bawi na lang. May prelim pa naman, guys. So, sa prelim na lang siya magbigay ng magandang performance. At malay naman natin sa prelim, bigla yan umeksena ng bongga-bongga na, alam mo yun, na magugulat ka na lang na, wow, ang ganda pala ng performance niya, di ba? So, umaasa naman ako sa prelim na may pasabog talaga ang isang Atisa. So, kapit lang tayo hanggang sa dulo. Malay naman natin, di ba? So, kamusta naman daw yung performance ni Vina? Actually, parehas lang sila ni Atisa. Kaya lang magkaiba, kasi maganda yung styling ni Vina, kaya parang nagmukhang umangat si Vina. Yung styling kasi nga, ayun nga yung sinasabi ko na sana ganun yung ginawa ni Atisa. Si Atisa kasi na parang nagkulot-kulot siya ng hair. Pero kasi si Vina kasi straight lang. Pero ang suggestion ko nga, sana sa prelim, wag si Atisa na magkulot ng buhok. So, mas gusto ko mag-pony siya para banat, para bongga. Tapos gusto ko naka one piece. Kung naka one piece naman siya, pwede din naman baksak lang yung hair. So, depende na yun sa diskarte niya. So, dapat may diskarte talaga. At sana makita natin yung diskarte na yun, di ba? So, si Vina, dinaan lang niya sa styling, tapos yung konting lakad. In fairness, alam niya kung paano magpo-pose, alam niya kung paano i-highlights yung katawan niya, kung para magmukha talaga siyang wow, di ba? So, kumbaga sa madaling salita, may daya yung laro niya. Hindi siya ganun ka-caliber katulad nila Colombia, Puerto Rico, pero may daya siya, tapos magandang tignan yung resulta. Ayun yung tinatawag na strategy. Dapat may strategy ka. Mahina ka sa pasarela, daanin mo sa pose, di ba? Daanin mo sa facial expression. So, yun yung hinahanap ko kay Atisa kanina, na hindi man siya ganun ka-caliber maglakad or katikas ba kung paano siya maglakad, daanin niya sa facial expression. Total, maganda naman ang mukha niya. So, doon ako nakulangan kasi parang walang facial expression masyado, pero wala din energy yung palo niya. But, still soso lang naman. Kasi nga daw, natatakot nga daw siya na madulas or malaglag. Ayun yung sabi niya. Sabi ko nga kay Emma kanina, sabi ko, eto naman si Atisa, hindi ko maintindihan. Kasi nga, naloloka kasi ako sa kanya. Alam mo yun, yung feeling mo na nervyos ka. Napanood ko yung sa TV, maganda naman yung kinalabasan ng video. Na maganda yung nakikita kay Atisa. Pero kasi yung doon sa live, medyo parang iba. Oo. So, ayun nga. Siguro dahil excited nga yun lahat. Tapos looking forward ko ano yung ipapakita niyang pasabog. Tapos siguro dahil ang dami nating iniisip na gagawin niyang performance ngayon. So, ayun yung sinasabi na huwag kayo mag-expect at babaan ninyo yung expectation natin. Kasi nga, ayun nga yung magiging disappointment mo kapag hindi mo nakuha kung ano yung gusto mong mahingi o makuha sa kanya. And then ako naman, looking forward naman ako sa iba pang mga aspeto. So, bukas, closed door interview. I hope na sana mapansin siya. I hope sana na maging time naman niya bukas. So, yon. So, good luck syempre sa atin at good luck kay Atisa. Basta looking forward lang ako sa mga pasabog niya. So, sabing ganon, tingin ko daw ba, mas kaya bang pumalo ni Atisa sa top 5 or sa top 10 after daw ng
ng swimwear kanina. Kung i-base natin yung performance niya sa swimwear kanina, doon ako natatakot kasi pwede siyang maging top 30. Pero kung ganun katindi ang labanan kanina at nag-perform yung mga babaeng to na pwedeng makalusot sa top 30, ako na nagsasabi sa inyo, mahihirapan tayo. Mahihirapan tayong lumusot, mahihirapan tayong makipagsabayan sa mga malalakas na yan. Kasi nga, 10 nga, di ba? Ang kukunin mula sa 30 kung sakaling ganun ang magiging format. Pero may nakikita pa rin naman ako na pwede niyang gawin. Kailangan lang talaga i-level up lang konti yung performance niya and then daanin niya sa styling para, alam mo yon, na meron talagang nakikita sa kanyang something na kakaiba. Plus, yung ganda na meron siya. So, daanin niya sa ganda. Daanin niya sa facial expression para, alam mo yun, na para mas makita sa kanya yung inner. Kasi ayun yung kulang eh. So, I hope na sana magawa niya yan lahat sa finals, di ba? Sa prelim. Sabi ko nga kay Emma kanina, naluloka lang kasi ako dito. Kasi baka mamaya ang daming makalusot na mga di-kalibre na nag-perform ngayon. Tapos, magsabay-sabay sila sa top 30. Tapos, 10 lang ang pipiliin. Baka doon siya malaglag. So, possible ba yun? Diba? So, tingnan natin. I hope na ilalaban to ni Atisa. Pero kanina, aware nga siya. Sabi ko nga kay Emma kanina, pag nakausap mo nga si Atisa, sabihan mo nga, tanungin mo kung kamusta naman siya. So, yun. So, kaya kanina, siguro si Emma nag-try nga mag-TikTok. At ayun, para kamustahin ang ating reyna na si Atisa Manalo Panalo. So, yun. So, umaasa daw ba ako na si Atisa ay kayang manalo ng Miss Universe? Hindi natin alam yung magic na tinatawag, di ba? So, malay ninyo, mag-recado to ng magic. So, syempre, umaasa ako at looking forward ako na magagawa yun ni Atisa. Looking forward ako na sana marating ni Atisa yung dulo. Malay naman natin, kung si Laila Lopes nga noon, wala namang eksena pagdating ng finals, biglang umarangkada, nanalo pa, di ba? So, malay din naman natin kay Atisa manalo. So, medyo mahirap, pero laban lang. Namiss ko tuloy yung si Shamsi Supsup. Yung mga ganitong galawan, palakarin mo dyan si Shamsi, ay ang sexy tignan, di ba? Kasi yun yung hinahanap ko kay Atisa, yung pagiging sexy, yung kahit ba sabihin natin na hindi ka naman katakadan, kahit sabihin natin na hindi ka naman kaseksihan, pero yung the way kung paano ka maglakad na with poise and sexy. So, ayun yung hinahanap ko sa kanya na sana nakita ko para makonvince ako ng bonggang-bongga. Kasi parang feeling ko, yun lang naman yung kulang kay Atisa. Yung kung paano siya magpapasexy sa harap ng mga tao. So, yun lang. The rest, beautiful face, pasok naman na. Sabi ganun, face card nga daw. Totoo naman, aminado naman tayo dyan na face card talaga ang beauty ng lola mo. Pero syempre nandoon tayo sa part na sana magawa niya yung best niya para kumabog pa ng bonggang-bongga sa prelim and finals. At ano mo yun, kahit top 5 lang Atisa, happy na ako dyan. Diba? So, yun. So, wala na tayong magagawa. Nangyari na ang nangyari. So, move on na tayo. Kasi sabi ko nga, performance niya lang yan dyan. Hindi pa naman ito yung eksaktong hinihintay natin na ano ba to, momento para sa ating pambato na si Maria Atisa Manalo, Philippines. So, yun. So, good luck and wish all the best. So, looking forward ako sa mga gagawin pa ni Atisa na ilalabas niya pa para sa preliminary competition. And I hope talaga na sana pumalo siya ng bonggang-bongga. So, doon naman sa mga nawawala ng pag-asa, huwag kayo mawala ng pag-asa, hindi pa tapos ang laban. So, yun, nagsisimula pa lang tayo sa exciting moment. Kaya,
antabayanan natin yan at suportahan lang natin ang ating pambato na si Maria Atisa Manalo Panalo. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal at saka sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Ano pang hinihintay ninyo? Don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updates. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.